Hollywood TV. Mabigat ang dibdib ni Isabela, habang nakasandal sa nakasarang pinto ng kanilang inuupahang apartment. Patuloy ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi siya nagkakamali. Ang lalaking kumatok ay isa sa mga tauhan ng taong matagal na niyang tinatakasan. Muli niyang sinilip ang bintana. Naroon pa rin ang itim na sasakyan sa labas. Hindi ito umaalis. Nakahinto lamang, na para bang naghihintay ng tamang pagkakataon. Mommy, napalingon siya. Nakatayo si Liam sa likod niya. May problema po ba? Mabilis niyang pinunasan ang mga luha. Wala, anak. May napag-isip-isip lang si Mommy. Lumapit si Lucas at niyakap siya. Mommy, huwag kang malungkot. Sabi mo, basta magkakasama tayo, wala tayong dapat katakutan. Napangiti si Isabela, ngunit lalo lamang siyang nasaktan. Kung alam lang ng kambal ang katotohanan. Kung alam lang nilang ang lalaking nagligtas kay Lucas ay ang sarili nilang ama. Hindi niya kayang isipin kung ano ang mangyayari kapag nalaman nila ang lahat. Samantala, sa Monteverde Mansion, tahimik na nakatanaw si Adrian sa malawak na hardin mula sa kanyang opisina. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ng kambal. Ang kanilang mga mata, ang kanilang mga ngiti, at higit sa lahat, ang kwintas. Eksaktong kapareho ng kwintas na ipinagawa niya noon para kay Isabela. Sir, pumasok ang kanyang executive assistant na si Marco. Nahanap na po namin ang pangalan ng babaeng kasama ng dalawang bata. Mabilis na lumingon si Adrian. Sino siya? Isabela Reyes. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sigurado ka? Opo. Nanahimik si Adrian. Hindi siya nagkamali, si Isabela nga iyon. Ngunit ang mas malaking tanong, sino ang ama ng kambal? Kinabukasan. Habang naghahanda ang kambal para sa finals ng science competition, napansin ni Isabela ang isang itim na sasakyang nakaparada sa tapat ng paaralan. Nang bumaba ang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, nanlamig ang kanyang katawan. Si Victor, ang kanang kamay ng negosyanteng minsang sumira sa kanyang buhay. Lumapit ito habang malamig ang tingin. Miss Isabela. Huwag kang lumapit. May ipinapasabi ang aming amo. Wala na akong pakialam sa kanya. Mayroon ka. Bahagyang ngumiti si Victor. Dahil alam na niyang buhay pa ang kambal. Parang gumuho ang mundo ni Isabela. Paano niya nalaman? May mga mata siya kahit saan. Napahawak siya sa dibdib. No, hindi maaaring mangyari ito. Hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang mga anak. Sa loob ng auditorium, masayang ipinapakita ni Liam at Lucas ang kanilang science project. Masiglang pumapalakpak ang mga hurado. Ngunit sa gitna ng presentasyon, may isang lalaking tahimik na nakaupo sa pinakalikod. Nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng sombrero. Hindi siya nanunood ng competition. Ang tanging tinitingnan niya ay ang kambal. At maya-maya ay tumawag siya sa telepono. Boss, nakita ko na sila. Sigurado akong sila ang kambal. Sa kabilang banda, dumating si Adrian sa venue. May balak sana siyang batiin ang mga batang nakilala niya kahapon. Ngunit bago pa siya makapasok, napansin niyang tila may lalaking palihim na kumukuha ng litrato ni Liam at Lucas. Bigla siyang kinutuban. Hindi yun mukhang ordinaryong photographer. Agad niyang sinundan ang lalaki. Ngunit bago niya ito maabutan, mabilis itong sumakay sa isang itim na van at umalis. Hindi nakuha ni Adrian ang mukha nito, ngunit nakuha niya ang plaka ng sasakyan. Marco, agad niyang tawag sa telepono. Ipatrace mo ang plate number na ito. Gusto kong malaman kung sino ang nagmamay-ari ng van. Yes sir. Ilang oras ang lumipas. Nanalo ng unang pwesto ang kambal sa science competition. Masayang-masaya silang yumakap sa kanilang ina. Mommy, champion tayo. Niyakap sila ni Isabela habang pilit na ngumingiti. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang hindi pa natapos ang laban. May mas malaking panganib na paparating. Habang pauwi sila, isang itim na SUV ang tahimik na sumusunod sa kanilang sinasakyang taxi. Sa loob ng SUV,
Isang matandang lalaki ang nakatingin sa litrato ng kambal. Unti-unti siyang napangiti. Kaya pala itinago mo sila sa akin, Isabela. Pero ngayon, wala ka nang mapagtataguan. Kasabay nito, biglang bumilis ang takbo ng SUV. Diretso itong humabol sa taxi ni na Isabela. Samantala, ilang metro lamang ang layo. Kasunod din nila ang sasakyan ni Adrian. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya, may mangyayaring hindi maganda. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang may masaktan. Abangan! Makakaligtas ba sina Isabela at ang kambal? Sino ang matandang lalaking gustong kunin ang mga bata? At bakit tila konektado siya sa nakaraan nina Adrian at Isabela? At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.